Evening. Ako si Brother Juan. Tatalakay ko and to share about the fourth last word. Next. So, yung fourth last word is, nabanggit din siya sa Matthew 27 verse 46. My God, why have you forsaken me? Sa Tagalog, Diyos ko, bakit mo ako nabayaan? So, mag-start siya sa Matthew 27 verse 45. From noon until 3 in the afternoon, darkness came over all the land. So, probably around 12 p.m. kasi noon. Then, for the next 3 hours, magdidilim daw yung kalupaan. And next is sa Matthew 27 verse 46. And about the ninth hour, Jesus cried with a loud voice, saying, Eli, Eli, lama sabachthani. That is to say, my God, why hast thou forsaken me? So, dito makikita natin si Jesus Christ na nag-cry out siya sa ating Diyos. Parang nakita natin yung side na parang kawawa siya, ganun. So, bakit niya kaya na-feel yun and bakit din niya ba naranasan yung mga paghihirap na napagdaanan niya? Next slide po, please. Sabi sa Philippians chapter 2 verse 6 to 8, basahin ko po muna yung 6 to 7. Who, being the form of God, thought it not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation and took upon him the form of a servant and was made in the likeness of men. Meaning, si Jesus Christ is itong na anak ng Diyos na nagkatawang tao. So, di ba tayo, as tao din, nakakaramdam din naman tayo ng pain eh. Parang ganun din po yung naramdaman ni Jesus Christ. So, sa verse 8 naman po, and being found in fashion as a man, he humbled himself and became obedient unto death, even the death of cross. So kung maaalala niyo, ang sabi ni Jesus Christ is, Diyos ko, bakit mo pinabayaan? Hindi nawala yung pagrespeto niya sa Panginoon and remained humble. Kasi doon pa lang sa Diyos ko eh. Diba? Despite na ganun yung pinagdaanan niya, napakahirap. And even the death of the cross, ay kung mamamatay siya, nirespeto niya pa din yung Panginoon natin. Slide po. Why did Jesus went through this? Bakit niya pinagdaanan yung Panginoon? Kasi dahil sa sin, di ba? Sabi sa Isaiah 59 verse 2, But your iniquities have separated between you and your God, and your sin have hid his face from you, that you will not hear. So, sabi, we are separated from God due to sins. Dahil sa kasalanan, napapalayo tayo sa Panginoon, di ba? Jesus sacrificed for us. So, imagine, ang daming napagdaanan ni Jesus Christ para lang sa atin. Dumaan siya sa katakot-takot na mockery, na blasphemy. Tapos, nilati ko pa siya. Nagsali na siya makalakad. Then, pinagbitbit pa siya ng krus. Pinako sa krus. Nilagyan ng crown of thorns. Grabe yung sacrifice na ginawa niya. Para kanino yun? Para sa atin po yun. So, He died in our place. So, si Jesus Christ is yung naging handog para sa kasalanan natin. Para mapalapit tayo sa Panginoon, di ba? So, mas lalo po na na-intensify yung pagdurusa niya and kung bakit niya na rin siguro nasabi yung Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? So, ibig sabihin, God does not want sins. Ayaw ng Diyos sa kasalanan. Kinamumuhian niya ang kasalanan. So, Jesus suffered for us. May mga bagay na hindi po natin ma-explain kung bakit kailangan ganun yung pagdaanan ni Jesus, di ba? Kumbaga, sobrang hirap ng pinagdaanan niya. Yung mga kakilakilabot na oras na yun. Pero, that is to save us from the eternal death. Di ba? Kapag makasalanan tayo, di ba, ang ending is baka mapunta tayo sa walang hanggang kamatayan. So, thank God na ginawa niyo yung para sa atin. Next slide. Sabi sa Psalm 22 verse 1, my God, why hast thou forsaken me? Why art thou so far from helping me?
and from the words of my role. So, possible reasons din na kung bakit nasabi yan ni Jesus Christ is may layunin siya na tuwing babasahin natin or aawitin natin yung Psalm 24, maaalala natin na maraming fulfilled prophecies ang nakalagay sa Bible. And then, despite yung mga paghihirap niya sa krus, pinatunayan ni Jesus Christ na siya yung Messiah na tumupad sa kasulatan. Next. So, alam naman po natin na si Jesus Christ is may idea na siya kung ano yung pagdadaanan niya. So, dito po papasok yung mga lessons na maaaring gusto niyang ihayag para maintindihan po natin. So, number 1 is, it is okay to cry out and express your feelings to God. So, if ever na may nararamdaman tayong pain or problems, huwag po tayong mahihiyang mag-cry out, mag-reach out, mag-express sa ating Panginoon. Kasi, si Jesus Christ nga na nagkatawang tao, nag-express siya, nag-cry out siya sa ating Panginoon, di ba? As a Christian kasi minsan, nahihiya kasi tayo kay God na mag-express ng feelings natin Kumbaga, hinahayaan natin na pikilos naman si Lord na bahala. Although tama naman po yun, pero syempre, it's okay to express your feelings to God. Diba? Sabi nga, cast all your cares upon Him, for He cares about us. Next thing. God may never give us an answer why. So, minsan dumaan na po ba tayo sa point na marami po tayong question sa Panginoon kung bakit. Lord, bakit mo ginawa sa akin to? Lord, bakit ko po pinagdadaanan to? Lord, yung problema ko, malulutas pa ba to? Lord, heartbroken ako. Bakit? Ikaw yata. Ikaw yata yung kawawa. Alam ko yun. Marami tayong bakit sa Marami tayong tanong na bakit sa Panginoon. Pero minsan po ba sumagi po sa isipan natin na kapag sinagot ba tayo ng Panginoon may magbabago po ba agad sa problema natin? Diba? Mawawala ba agad yung pain na naranasan natin? Probably wala. All we need to do is trust God lang kasi yung mga plano siya para sa atin. There's a difference between silence and absence. So, hindi pa rin tumawag tayo sa Panginoon at wala tayong narinig na response, wala na siya. Wala na siyang pakay sa atin or absent siya. Hindi natin alam, kumikilos ang Panginoon as the time goes by. So, may isi-share lang po akong patotoo sa family namin ng pandemic. Alam naman po natin ng pandemic is mostly nawalan tayo ng trabaho, diba? Tapos, ayun. So, father ko kasi si Brother Mark, kanina po sa video. Isiman siya. Yun naman, nasa barko siya, diba? Ngayon, shoutout po kay Papa. Tapos yun, syempre, si barko, COVID, walang pasahero, di ba? So, ang nangyari, uwi talaga lahat ng mga seaman or maybe OFWs din. Tapos, ayun po, meron po kasi kaming bahay na binabayaran. And then, as the time goes by, nag-notice si Bangko. Siyempre, pinag-update na po kami. Wala nga pong magagawa, di ba? Kasi, zero income. Napauwi po yung father ko, galing trabaho. So, ayun, dumating po kami sa lowest point na naisip po namin is ibenta na lang po yung bahay. Pero, syempre, masakit po sa amin yun. Lalo na pa sa magulang ko kasi malapit na pong mabayaran yung bahay na yun. Baga, malapit na po siyang matapos. Dahil lang po sa pandemic, parang tumiming talaga siya no? Tapos, ayun, alam nyo, nung nangyayari po sa amin yung ganung scenario, ako po kasi personally, kapag may problema ako,
iniisip ko na lang na laging may plano ang Diyos sa atin. Di man siya nagre-respond ngayon, pero kahit anong hirap pa ng problema natin, may reason yan kung bakit nangyayari. So ngayon, nag-go with the flow lang ako. So wala magagawa, benta na lang, alam mo, yung paglaman. Tapos, hanggang sa patagal po ng patagal, nagugulat po kami na mga nilalapit ng tao po yung magulang ko. Tapos, nagugulat po kami na may mga ginamit si Lord na tao talaga. Para po ma-update namin yung babae sa bahay. Hanggang sa nagka-work na po si Papa, balik income na po. Then, ayun, thank God po, nakaraos na din po sa bahay na yun. Tapos, lagi po thankful po ako kay God, and lalo na rin po sa pamilya ko kasi hindi po sila sumuko kay Lord. Yes, amen. Lagi po nating tatandaan na may mga problema tayong pagdadaanan, pero pagdadaanan lang po natin. Minsan magugulat tayo, ay, nalagpasan ko na pala itong problema na ito. Okay na pala. Diba? Kaya thank God po, lagi po tayo magpapasalamat sa Panginoon. Huwag natin siyang kakalimutan. Next one. So, fourth lesson is Jesus understands our pain. So, alam naman po natin si Jesus, di ba, is nagkatawang tao. All kinds of pain naranasan niya, no, pa-emotionally, physically, mentally. Kasi, nabanggit ko naman po kanina yung mga napagdaanan niya. Kaya if ever na may nararanasan po tayong pain, lagi po natin tatandaan na naiintindihan po yun ng Panginoon. Siya lang po nakakaalam ng sakit na yun or ano man yung problema natin pinagdadaanan. In conclusion, Jesus sacrificed for us para sa kasalanan natin, and lagi natin tatandaan na God does not want sin. Kinamumuhian ng Panginoon ng kasalanan. And nangyari yung mga pinagdaanan ni Jesus is to save us from eternal death. Iligtas tayo sa walang hanggang kamatayan. And tandaan din natin na it is okay to express your feelings to God. Papakinggan niya tayo. Dahil God has reasons and plans for us always. God understands our pain, and lagi natin tatandaan na cast all your cares upon Him, for He cares about us. Yun lang po. Ayan, thank you, Brother Mark. Wawin pa na, wawin. Sorry naman. Ang ganda na mensahe, ano po. Talagang yun yung, natin na, sa umpisa pa lang, yung sinabi pa lang ni Jesus dun sa Panginoon, bakit mo ako pinabayaan? Doon pa lang makikita pa na natin, mga kapatid, na twice niyang binanggit yung salitang Panginoon eh. Ibig pong sabihin doon yung relasyon nila bilang ama sa anak ay talagang meron na silang solid na relasyon bilang ama at anak na para sabihin niya na bakit mo ako pinabayaan. Pero siguro nga tama yung sabi ni Brother na pinabayaan siya dahil napagdaanan niya yun dahil ang mensahe din para sa atin na sa mga challenges, sa mga problema na yung mga pain na nararanasan natin na pagdadaanan. Talagang pagdadaanan lang natin siya na pagtatawag tayo sa Panginoon ay pakikinggan niya na tayo at yun nga, sa bawat tanong natin sa Kanya ng bakit, ibig sabihin hindi naman sinabi natin bakit nangyayari sa atin to, hindi pa lang siya sumasagot. Siguro hindi pa ngayon, maybe later. Dahil meron siyang mabuting kalooban na yung perfect timing na ibibigay sa atin at hindi sa kaparaanan natin, kaparaanan ng Diyos. May timing. Kaya huwag tayo magtampo sa Diyos kung meron tayong may mga hinihiling sa Kanya na hindi pa yun nag-grant. Hindi ibig sabihin nun na pinabayaan tayo. Kung hindi pa lang ngayon, maybe later. Yun po. And dako na po tayo sa ikalimang mensahe na ihahatid sa atin ni
Father Martin. Maraming salamat po, Sister Ninang. Magandang gabi po mga kapatid. Salamat din po sa mga kapatid na nauna at nagalang ng mga salita ng Diyos. Ito pong akin ay panglimang wika ng Diyos na ako sa kanilang items. So, yan po. Asensyon naman po si Brother Orwell. So, ako po si Brother Bong. Parang dancer, mga ito sa Yung pala yun. Brother Martin po. So, bago po simulan mag-aaral po na naman sa panalangin. So, ama namin mga pangyarihan sa lahat. Nananalangin po na kami po ay inyong gabayan upang magawa namin ng maayos ang aming tungkulin ngayong araw na ito. Ngayong araw po ay inaalala namin ang nangyari at makasalita ng pinanggit mo habang kayo nasa krus ng Kalbaryo. Kami po ay nagpapasalamat dahil niari niyo ang inyong buhay upang matubos ang aming kasalanan. At humihiling po kami na lagi niyo kami gabayan sa aming buhay, sa araw-araw ng buhay, Panginoon Jesus. At huwag niyo po kami pabayaan na masakop kami ng sanlibutan. Maraming salamat. Ito po ang sampilangan sa Panginoon Jesus. So, napasin niyo po ba ngayong araw sa mga natong nakaraan? Napakainit po ano? Yes. So, bagay po ito po na ito po ay related sa aking ipapagawa po. Na sa panglimang salita ng Diyos na ako'y nauuhaw. Ito po ay nabanggit niya habang siya ay nakapako sa krus ng Kalbaryo dahil sa sobrang hirap ng kanyang dinanas. Next slide. Ano rin ito po isang senaryo kung saan na nabanggit yung salita ng nakita na po natin kung ano yung itsura ng ating Panginoon Diyos. Sabi ko siya ay nasa krus ng Kalbaryo.
kung ikukumpara ko po, kung ako po nasa kalagayan, siguro po hindi na po ako aabot sa ganun po. Siguro doon pa lang po sa pagpako sa akin sa krus, sa paghampas ng mga latte kung merong mga sugat, no? Tsaka po yung sa quarantine. Siguro po hindi na ako aabot din. Kahit nga ako siguro, yung sa pagbubuhat ng krus, hindi na ako aabot. Kasi sobrang hirap po niyan. Pero kung makikita po natin, ang Panginoong Jesus ay talagang ginanap niya yung nasusulat. Dahil kung hindi po doon ay hindi po tayo matutubos sa ating mga kasalanan. So nasusulat po sa 1:19-20. Alam ni Jesus na nagaganap na ang lahat ng bagay. Kaya upang matupad ang kasulatan ay sinabi niya, nauuhaw ako. So ito pong salitang ito ay naghuhudyat na para matupad ang kasulatan ay ito po yung muling sinabi niya na nauuhaw ako. Susunod po. Yun, ang sulat po sa Matthew 27:48, pagkatapos yung banggitin ito, ay isang tumakbo kaagad at kumuha ng esponga. Pinasa ito ng maasim na alak, inilagay sa dulo ng isang patpat at pinasipsip kay Jesus. Kung babasahin po natin ito ng hindi po natin alam kung anong ibig sabihin ito. Masasabi po natin na napakabait ng isang tumakbo na yun, nagpahit kay Jesus. Pero kung makikita po natin sa susunod talata, sa awit 69:21, sa halip na pagkain ng ako'y magutom, ang dulot sa akin ay mabagsik na laso, suga at hindi tubig ang ipinainom. Kung pagbabasihan po natin, yung doon lang sa Matthew 27:48, ay masasabi natin napakabait dahil tinulungan ng Panginoon Jesus. Pero dito po sa amin, makikita natin na hindi po tubig ang kanyang nainom, kundi isang suka. Isipin po natin yung lasa ng ganong uri ng iinumin dahil hindi po talaga nababagay sa nararanasan ng Panginoon. At isa po doon, malaki po siyang sugat. Marami po siyang sugat. So, once po na yun yung pumata sa sugat ng isang tao, ay napaka-active po. Hindi ko po lubos maisip kung ano yung nararamdaman ng Panginoon ng oras na yun. Dahil kung tayo nga po, nahiiwanan tayo ng kutsilyo nang hindi sinasadya sa pag-iiwa ng ating sangkap sa pagluluto, masakit na po yun. Lalo pa po yung sa sobrang daming sugat ng Panginoon, ay napapataan pa ng ganong klase ng inumin. Napaka-active. Kasi isipin niyo po, ang huling inom ni Jesus dito ay nung Last Supper pa. Hanggang siya ay tapin ng mga, ano man tayo bro? Ng mga sundalo. Yun na yung muling inom niya hanggang sa siya ay lagyan ng koronang tinig, pinagpasa-pasaan siya nila Poncio Pilato dahil hanggang sa mahusgahan siya, hanggang sa buhat siya ng krus, gupit niya yung krus ng Calvario. Isipin niyo po, alas 9 hanggang alas 3 ng hapon, siya po ay nakabitin sa krus. Napakahirap po at napakatagal nun, no? Kasi sa ngayon po, sabi nga po natin, napakainit po ng panahon ngayon. Tayo sa konting kilos natin, pagpapawisan tayo, kailangan natin ng tubig. Tubig po talaga ang hinahanap natin. Pero dito po, malulungkot ako dahil hindi po tubig ang ibinigay sa kanya sa kapalit ng paghihirap niya ng ilang oras. Suka at hindi tubig ang kanyang pinainuman. Next slide. Yeah. Meron po tayong dalawang uri ng kauuhawan. Kauuhawang physical at kauuhawang spiritual. Sa kauuhawang physical po, ayan po, ito po yung natural na nararanasan natin. Na tuwing tayo napapagod, sa tuwing tayo nahihirapan, yan, sa init, kagaya ng nararanasan natin ngayong araw at sa mga nagdaang araw po, at kaba, kagaya po ngayon, kinakabahan po.
Hindi halata. Kaya po yan, nakamarami ang tubig. Kaya yung abs ko medyo nawala ng konti. Kasi hindi po talaga. Pero, in God's grace po, tinutulungan niya ako, ginagawa ko pang malampasan ko. Ma-hiraos po itong ano to. So, yan, makikita po natin sa awat po sila. Next slide po. Sa John 1:1, nang pasimula ay naroon ang salita, kasama ng Diyos ang salita at ang salita ay ang Diyos. Next slide po. Sa John 1:14, naging tao ang salita at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kaluwalhati ang tunay na Kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. At siya ay puspos ng magandang loob at katotohanan. So, ang ibig sabihin lang po nito, ang pinapahagi ko sa akin ito, ang Panginoong Isus, bagaman siya ay tunay na Diyos, hindi nagpumilit na maging kapantay ng Diyos habang siya ay nasa piling natin dito sa ibabaw ng lupa. Kasi kung tutusin, pwede namin sabihin na bakit mo akong ginaganito? Ako ay anak ng Diyos, sa akong Diyos. Pero siya po ay pinili niya na magpakababa para lang matupad ang nasusulat. Kasi sa natural, sa panahon po ngayon, lalo po yung may mga katungkulan, wala naman po pabili ang pangalan. Nagkaroon ng problema sa kalye, pagpapakilala, hindi mo pa kilala. Kaibigan ko siya, anak ako ni ganito. Akin ang lisensya mo. Nagigigil na ako sa'yo. Kumbaga, nagpapakilala sila na mayroon siyang kapit o kapangyarihan na nakakataas na. Pero itong ating Panginoon po, alam niya ng sarili niya at alam ng mga apostol na siya ay anak ng Diyos at isang Diyos. Pero pinili niya pong na siya ay gawin ng mga sundalo sa kanya ito, yung pagpapahirap sa kanya, para lang magagpanan o maganap ang mga nasusulat. At isa rin po sa mensahe para sa ganitong sa physical na kauhawan. Kaya ang mga taong nahihirapan at napapagod, alam niya kung paano tayo tutulungan dahil lahat ng yan ay napagdaanan niya. Ibig sabihin po, lagi po tayong tatawag sa Panginoon kung tayo man po ay nahihirapan sa buhay na naranasan natin ngayon. Huwag po tayong mag-rely sa mga sa anong bagay sa mundo. Kagaya mayroon po tayong halimbawa, kaibigan na nasabihan natin ng problema, sabihin niya sa'yo, gusto gawin natin. Pero sama-sama po pala kayo dadalhin. Kumbaga, wala po magandang may dudulot. Pero kung tayo po ay titingin o magkakasal sa ating Panginoon, papakinggan niya po tayo at alam niya po kung paano tayo tutulungan dahil ito po ay naranasan niya nung habang siya ay nasa lupa. Next slide. So, sa kawawang espiritual, ang ating Panginoon ay hindi lamang nauuhaw sa tubig, kundi nauuhaw din sa ating pagsamba, panalangin, paglilingkod, lalo na sa pananampalataya at sa paglapit sa Kanya. Next slide. Sa Isaiah 65:1-2, sinabi ni Yahweh, nakahanda akong sagutin ang panalangin ng aking bayan, ngunit hindi naman sila nananalangin. Nakahanda akong magpakita sa naghahanap sa akin, ngunit hindi naman sila naghahanap. Sinasabi ko sa bansang ayaw tumawag sa akin, narito ako upang ikaw ay tulungan. So, din po sa number 1, ipinapalating po ng ating Panginoon, siya ay bukas kahit anumang oras sa pagtawag sa kanyang pangalan, sa pagiging ng tulong. Ang Diyos po kasi walang pinipiling oras yan. Kahit anong oras yan, pwede niyo po siyang tawagin. Kahit nasa lugar ka, wala po siyang pinipiling lugar o oras niya po sa pagtawag. Sa pagtulong, hindi po niya tayo papabayaan. Hindi lang po niya siguro mabibigay ng agad-agad, pero may proseso po kasi. Hindi po, manilig natin ng ganito, pag dilang natin after mag-dasal, nandun na kagad. So, kailangan din po natin ng mahabang pasensya at magtiwala lang po tayo sa Kanya at sigurado naman po yung tutuparin niya.
Sa pangalawa po, kung maghapong nakaunat ang aking mga kamay sa isang bansang mapanghimagsik at ginagawa ang lahat ng magustuhan nila. Next slide po. Yeah. Sa awit 42, 1 po, kung paanong batis ang siyang hanap ng isang usa, gayong hinahanap ang Diyos ng uhaw ng kaluluwa. Nananabig ako sa Diyos na buhay, walang iba. Kailan kaya maaaring sa presensya mo sumamba? So itong awit na po ito po ay sulat ni David, no? Na ang ipinapahiwati po dito ay kagaya po nga ng isang usa. Kung pa natin ang buhay natin, ang usa ay nauuhaw. Kung sa tao, tayo ay may problema, tayo ay naghahanap ng kalinga. Kung ang usa ang hinahanap ay tubig sa batis, tayo naman po ay dapat Diyos ang hanapin. Para hindi po tayo maligaw. At sa oras na tayo ay dumilangin sa Diyos, tayo po ay mapupuntas sa tamang landas. Sa pangalawa po, nananabik ako sa Diyos na buhay. Walang iba kailan kaya maaari ang presensya mo sa sumamba. Ito po yung ang ibig sabihin po nito, parang lagi siyang sabik sa Diyos. Gusto niya laging ang Diyos ang kanyang makapiling, sa kanya lang lagi siyang sumasamba. Next slide po. Sa kahuli-hulihan, sa 1:7-7:13, sa kahuli-hulihan at pinakatanging araw ng pista, tumayo si Jesus at nagsalita ng malakas. Kayong mga nauuhaw ay lumapit sa akin at uminom. At ang sumampalataya sa akin, ayon sa sinasabi ng kasulatan, mula sa kanyang puso ay ilalari ang tubig na nagbibigay buhay. Wala po akong nalagyan ng puso niya. Pero, conclusion ko po niya, no? Base po sa personal na buhay namin mag-asawa. Dati po kasi talagang uhaw kami sa mga bagay na pangsanlibutan. Dati po pag nakakita kami ng magandang bahay, sasakyan, parang gusto namin na magkaroon ng ganong uri ng bahay. Parang gusto namin ito, gusto namin yan. Pero wala pa po kami sa Panginoon Diyos dun eh. Kaya parang gumagawa kami ng mga paraan upang makamit yun. Ano? Pero nung pag kami po ay nabibigo, halimbawa, parang nadidisappoint po kami na bakit hindi sa atin binibigay ng Diyos ginagawa naman natin ng paraan para makamit yan, magawa tayo para kumita ng pera, para makuha nga yung pangarap namin sa buhay. Pero nung kami po ay tumanggap natanggap na namin ng Panginoong Diyos, yung magandang bahay, na malaking bahay, ano yan wala naman po masama sa mangarap. Dati po, ang inilig na po namin yung maupahan. Nanalangin po kami nila brother Lord. Na kasi nga, pinapaalis na po kami sa inuupahan namin. Inuupahan namin ba kasi nga sabi niya, may titira, gagawin daw po. Nanalangin na po kami na makakahanap na lilipatan bahay. Pero, napakabuti po ng Diyos dahil imbis po na uupahan yung ibibigay sa amin, binigyan po kami ng isang munting tahanan na masasabi namin sa amin. Amen. Isipin niyo po, nung panahon wala kami sa Panginoon, pag nanibigo kami, parang ang sakit eh. Parang hindi namin yung malaking bahay na gusto namin, hindi namin nakuha. Nadilismaya kami, parang inahan namin yung Panginoon na bakit ganito, kinegosyo namin siya. Ngayon, nung nakakuha kami ng bahay na matatawag namin sa amin, sarili, maliit lang siya pero masaya kami dahil alam namin na ang Panginoon ang nagbigay sa amin. Amen.
sa katulad na lang po sa sasakyan. Pag nakita kami ng mga sasakyan, sana magkaroon ng ganyan. Kaya nga po na sinabi ko, walang masamang mangarap, walang masamang kumbaga tuparin yung pangarap mo. Pero, kaya nga po yan, imbis na hindi kami binigyan ng Panginoon, o baka hindi pa, kami binigyan ng Panginoon ng magandang sasakyan. Pero yung pinrovide niya sa amin, yung motor na ginagamit namin sa mga araw-araw sa pagpasok ko, isa pa pong nakakabilib kay Lord kasi nung pandemic po, pagkatapos ko po kasi makuha yung motor na yan, after 1 month po nag-pandemic. So parang naisip ko po na kaya ko kaya to? Kasi 3 taon po ko ganyan eh. Awa ng Diyos, hindi ako nawala ng trabaho. Nagdiretso yung trabaho kahit sa bahay lang. Pinasok ko yung pagdi-deliver kahit na delikado ng mga panahon na yun. No? At napulan ko yung mga buwan habang naka-lockdown, nabayaran ko siya. Nabayaran namin ng 2 buwan, 3 buwan dahil lang po sa pag-deliver ko sa mga kinig tao. At yun nga, after 3 years po, yan, pinubay niya, wala na po kaming problema. Sa akin na po, masasabi niya na po sa akin yung motor. Hindi po siya maganda sa sakyan, pero alam ko, pero napakalaking tulong po sa akin yung dahil ginagamit ko sa trabaho. Gaya po ng isa po, ang muli po yung pera. Na po kami yan eh. Parang nasako po kami yan dati. Hindi po kami talagang tumitigil hanggang hindi kami kumikita. Kasi po, kung kikwento ko po yung buong buhay namin mag-asawa, simula nung kami ay magsama, tumira po kami sa bahay na wala nga po may-ari niya, parang bakante lang po. Kasi marami po dito sa subdivision na yan. Nagsimula kami ng halos wala. Cycle ako, lahat po ng trabaho, pinasok ko. Nung wala po kami sa Panginoon, yung kita ko nang nagsacycle ako, kumikita po ako ng 300, 400. Alam kong hindi pa sapat yun. Nagkano kami na bakit gano'n? Bakit yung iba, ang laki ng kita? Samantalang ikaw, maghapon ka ng ano. Parang minsan pinag-aawayan pa namin dati yun. Pero ngayon, kahit na walang matira sa sahod, mabayaran yung mga utang na, yung mga utang, yung mga bayaran sa bahay. Kahit nga matira po sa amin, panggastos na ng 3 araw, samantalang pinintay pa namin, 12 days pa. Pero nagpapasalamat kami palagi. Lagi namin sinasabi na, Lord, thank you kasi hindi mo kami pinabayaan. Isa pa po dyan, nagpapasalamat ako sa aking magulang at sa lola ko. Yan, sa mga tiyolo ko. Pag kami naman problema sa ulam, baka po wala na kaming naisip. Ito yung budget namin. Ano lang kaya, sige, mag-ano lang tayo, mag-ipon lang tayo. Magugulat na po kami. Itatawag, Nak, may sabaw dito para sa mga bata. Wala po kaming ginano parang bigla na lang po silang, parang hindi naman po stranger. Hindi po namin inaasahan na yung itlog lang na ulam namin, yung magkakaroon kami ng tinola, ng nilaga. Kumbaga po yun nga huwag po tayo, nakalimutan po anong verse, pero kumbaga, ang sinabi po sa Panginoon na huwag po tayo mabahala sa kalabukasan. Isipin po natin namin. So, yun lang po at nagpapasalamat po ako. Maraming magandang gabi. Thank you. Napaka-inspiring na